Princess, ito na siguro yung time na sabi ni Kim dati na panahon na sarili naman yung isipin niya. Maayos na mga kapatid niya, so dapat sarili niya na yung pagtuunan niya ng pansin, di na siya bumabata, 'di ba? Yes, tama po kayo diyan. Dapat sarili naman po ni Chinita Princess ang pinagtutuunan niya po ng pansin kasi ilang taon niya po bang ginugol yung kanyang oras sa kanyang pamilya. 'Di ba? Ito yung time na dapat yung sarili naman niya, yung inaatupag niya, 'di ba? Yung ikakasaya niya, 'di ba? Kasi ang ginawa po kasi ni Kim Chu, mga kakimpaw, ginawa niyang stable muna yung mga kapatid niya, pinag-aral niya, pinagtapos niya, at ngayon, mga kakimpaw, may mga posisyon na po. And sobrang successful nila. May piloto, 'di ba? May stewardess. So marami mga kakimpaw na bago sa buhay ng kapatid ni Chinita Princess. Sa tulong po yun ni Kim Chu. And this time, sana sarili naman po niya yung kanyang isipin at tupagin. 'Di ba? Self-love, kung baga mga kakimpaw. And mukhang nangyayari na naman po ngayon. Mukhang inuunti-unti na po tayo ni Chinita Princess, mga kakimpaw, kasi napaka-private na niya, hindi niya na sinashare yung mga ganap po sa kanya, unlike nung nakaraang taon, di ba? Na talagang nagla-live siya, talagang binabahagi niya yung mga picture, kuha po sa Christmas, di ba? Sa New Year, ngayon talaga mga kakimpaw, talagang nag-decide na si Kim Chu na sarilinin na lang ang mga kaganapan sa kanya. Self-love, kasama po ang kanyang loved ones. And alam naman natin kung sino po yan, di po ba? So maraming salamat sa komento. Ma'am Ayid, God bless po and mabuhay kayo. So eto na nga, pag-usapan na natin mga kakimpaw ang mga topic na nakalap natin sa gabing ito. At unahin natin i-congratulate si Kim and syempre si Paolo Avellino, maging si Vice Ganda. Yes po mga kakimpaw. Dahil as of January 2, only 3 Filipino films in 2025 crossed the 100 million mark, all from Star Cinema. Una na dyan ang Call Me Mother, Meet and Greet and Buy. Tapos pangatlo po ang May Love or May Kid Disappear. So lahat yan 100 million mga kakimpaw ang kinita. Kaya hindi imposibleng magkaroon ulit ng bagong movie si Kim and Paolo Avellino. And hopefully ay para naman ito sa entry po ng Metro Manila Film Festival by December po yan. Sana hopefully mga kakimpaw. Kasi syempre malakas din ang hatak ni Kim and Paolo Avellino, kaya sana ay mapagbigyan naman sila. Samantalang next topic naman tayo. Good news po ito mga kakimpaw para po sa mga nag-aabang at nag-aantay ng mga update tungkol kay Kim and kay Paolo Avellino. So meron kasing isang netizen dito sa X na nagsabi na nakasabay daw nila, di umano, si Kim or Paolo Avellino or ang hashtag Kimpaw sa kanilang tour ngayon or kahapon mga kakimpaw. Yes po, yan po ang sinabi niya at pinagkakaguluhan po yan ngayon sa X. So ang nakakita na ay 108K, tapos yung pumuso 595, yung nag-repost 152, and 48 comments. Yan po ang pinagpipiestahan nila ngayon sa mundo ng social media. So saan ba nila nakasabay si Kim and Paolo Avellino sa kanilang tour? So sabi po dito ni Joy, nagngangalang Joy dito po sa X, we even got to join hashtag Kimpaw on our tour right now. So 15 hours ago to mga kakimpaw, ibig sabihin kahapon. Siyempre, sinuri po natin yung picture, yung profile po na nag-post, and parang nasa malamig na lugar siya. Parang somewhere in London or Sweden ba yan mga kakimpaw. Alin man sa dalawang yan kasi medyo mayelo po yung kanyang background. Kaya ang katanungan nga po ng mga Kimpaw fans, are you in London? So is our Kimpaw couple still in London? Tapos may nag-reply na parang Sweden po ata siya. So meaning nasa Sweden po si Kim and Paolo Avellino mga kakimpaw at nakasabay daw sa tour ng nagngangalang Joy na nag-share sa X. Grabe mga kakimpaw. Di ba? Kaya pala meron tayong nabasa na itong bahay daw ni Chinita Princess nakalak. Nakalak, wala pong tao, tapos yung sasakyan ni Kim and Paolo Avellino andoon lang, walang tao mga kakimpaw. Tapos kung inyong mapapansin, sa mga picture po ng family ni Kim Chu, wala po, missing in action si Kim Chu. Si Paolo Avellino naman nananahimik din at wala din pong pa-post.
So, ibig sabihin nga, ayan mga kakimpaw, silang magkasama talaga ngayong holiday. At mukhang nasa vacation pa din mga kakimpaw ha. Kaya pala sabi sa malamig daw po na lugar, magbabakasyon si Kim and Paolo Avellino. At eto na nga, marami nga pong nagsasabi na sana may picture daw si Kim and Paolo Avellino kuha doon sa Sweden or sa London man yan or sa malamig na lugar. Kasi ayan o, nakasabay nila sa tour mga kakimpaw. So, may maglabas po ng picture. Merong lalabas at lalabas na picture niyan. For sure, kasi meron nang nagsalita. Antabayanan na lang natin kung ano ba yung mga susunod po na update na ganap sa kanila. At least, di ba, meron tayong nasagap na balita tungkol sa kanilang dalawa. At alam ko, masaya na naman ang lahat sa balitang ito. Talagang pinagkakaguluhan at mainit na pinag-uusapan ng mga Kim Pao fans ang bawat pagpaparamdam ni na Kim Chiu at Paolo Avellino. Lalo na matapos ang sunod-sunod na pananahimik at biglaang paglitaw nila sa social media o public events. Ano ang masasabi tungkol dito? Sa tuwing may simpleng post, like, comment o kahit presensya lang ni na Kim at Paolo, agad itong nagiging malaking balita sa fandom. Ipinapakita nito kung gaano kalakas ang koneksyon nila sa mga fans lalo na matapos ang epekto ng seryeng The Alibi na nagpatibay sa kanilang tambalan. Bakit ganito ang reaksyon ng mga Kim Pao fans? Dahil sa bigat ng impact ng kanilang proyekto, hindi basta-bastang seryang The Alibi. Emosyonal itong tumatak sa viewers, kaya natural lang na kahit tapos na, dala-dala pa rin ng fans ang attachment sa Kim Pao. 2. Bigla ang pananahimik plus bigla ang pagpaparamdam kus excitement. Kapag matagal silang tahimik, tumataas ang curiosity. Kaya kapag may biglang update para itong event sa fans, parang reward matapos ang paghihintay. 3. Natural at hindi pilit ang chemistry. Mapa on-screen man off-screen. Ramdam ng fans ang pagiging totoo ng kanilang samahan. Kaya bawat galaw binibigyan ng kahulugan. 4. Umaasa ang fans pero may respeto. May kilig, may haka-haka. Pero marami pa rin Kim Pao fans ang marunong maghintay at umintindi sa personal space ni na Kim at Paolo. Ano pa ang may dagdag? Ang ganitong klaseng reaksyon ay patunay ng solid at loyal na fandom. Hindi ito simpleng pag-obsess. Ito ay bunga ng magandang proyekto, mahusay na pagganap, at tunay na koneksyon sa audience. Gayunpaman, mahalagang tandaan na artista pa rin sila na may sariling buhay. Ang tamang suporta ay yung masaya, positibo, at hindi mapilit. Sa huli, habang may respeto at pagmamahal ang fans, mananatiling espesyal ang Kim Pao, kahit pa paminsan-minsan lang sila magparamdam. Ang masasabi ko sa balitang ito ay natural at inaasahan ang naging reaksyon ng mga Kim Pao fans. Hindi na nakapagtataka na sa tuwing magpaparamdam sina Kim Chiu at Paolo Avellino, agad itong nagiging sentro ng usapan at nagdudulot ng matinding excitement sa fandom. Una, malinaw na malaki ang naging epekto ng kanilang tambalan, lalo na pagkatapos ng The Alibi. Hindi lang ito basta serye, nag-iwan ito ng emosyonal na marka sa mga manonood. Kaya kahit simpleng update, post, o pagpapakita lamang nila ay sapat na para buhayin muli ang kilig at interes ng fans. Pangalawa, ipinapakita ng balitang ito kung gaano kalakas ang suporta at atensyon ng publiko sa Kim Pao. Ibig sabihin, epektibo ang kanilang proyekto at tumatak talaga ang chemistry nila, mapa on-screen man off-screen. Para sa industriya, magandang senyales ito dahil bihira ang tambalang nagkakaroon ng ganitong klaseng loyalty mula sa fans. Pangatlo, makikita rin dito ang emosyonal na investment ng fans. Masaya sila sa bawat pagpaparamdam dahil pakiramdam nila ay konektado pa rin sila kina Kim at Paolo. Gayunpaman, mahalagang manatiling balanse. Ang paghanga ay dapat may kasamang respeto sa personal na espasyo ng mga artista. Sa kabuuan, ang balitang ito ay patunay ng lakas ng Kim Pao bilang tambalan. Hanggat maayos, positibo at may hangganan ng suporta ng fans, mananatiling maganda at healthy ang ugnayan ng Kim Chiu, Paolo Avellino at kanilang fandom. Ang balitang ito ay malinaw na salamin ng kung gaano kalakas ang impluensya ni na Kim Chiu at Paolo Avellino sa publiko, lalo na sa kanilang pinagsamang fandom. Sa panahong halos araw-araw may bagong content at mabilis magbago ang interes ng mga tao, bihirang-bihira ang tambalang na nananatiling mainit ang usapan kahit simpleng galaw o presensya lamang ang ipinapakita. Kaya hindi na nakapagtataka na bawat pagpaparamdam nila ay nagiging dahilan ng excitement, diskusyon, at kilig sa social media. Makikita rito na ang ugnayan ng Kim Pao at ng kanilang fans ay hindi mababaw. Hindi lang ito dahil sa pisikal na atraksyon o chismis, kundi dahil sa emotional na koneksyong nabuo sa kanilang proyekto, partikular sa The Alibi.
Maraming fans ang nakarelate sa mga karakter nila, sa mga eksena, at sa lalim ng emosyon na ipinakita nila bilang magkapareha sa serye. Kaya tuwing nagpapakita sila, para sa fans ay parang muling nabubuhay ang mga alaala at damdaming iniwan ng palabas. Dagdag pa rito, ang pananahimik ni Kim at Paulo sa ilang pagkakataon ay lalo pang nagpapataas ng interes ng publiko. Sa industriya ng showbiz, ang ganitong misteryo ay madalas nagiging mitsa ng mas matinding atensyon. Kapag matagal kang hindi nakikita o naririnig, mas nagiging mahalaga ang bawat pagbabalik, at yon mismo ang nangyayari sa kanila. Isang post, isang event, o isang simpleng update lang ay sapat na para umingay ang buong fandom. Gayunpaman, mahalagang bigyang diin na ang ganitong reaksyon ng fans ay may dalawang mukha. Sa isang banda, ito ay patunay ng tagumpay ng kanilang tambalan at ang husay nila bilang mga artista. Ipinapakita nito na epektibo silang magbigay ng emosyon at inspirasyon sa mga manood. Sa kabilang banda naman, paalala rin ito na kailangan ng balanse sa paghanga. Hindi lahat ng galaw ay kailangang bigyan ng malalim na kahulugan at hindi lahat ng pananahimik ay may ibig sabihin. Sa kabuuan, ang balitang ito ay hindi negatibo, bagkus ito ay testamento ng lakas ng fandom at ng epekto ng isang mahusay na proyekto. Hanggat ang suporta ng Kim Pao fans ay nananatiling positibo, maunawain at may respeto, magpapatuloy ang magandang ugnayan ng mga artista at ang kanilang taga-suporta. Sa huli, ang tunay na panalo rito ay ang pagmamahal ng fans sa sining at sa mga artistang nagbibigay buhay dito. Mayroon pang ilang mahalagang punto na maaring idagdag sa balitang ito na mas nagpapalalim sa konteksto kung bakit ganito kalakas ang reaksyon ng mga Kim Pao fans. Una, nagiging patunay ito ng longevity ng tambalan ni Kim Chiu at Paulo Avellino. Hindi lahat ng love team o on-screen partners ay kayang manatiling relevant kahit tapos na ang proyekto. Sa kaso ng Kim Pao, kahit wala silang bagong palabas na sabay, buhay na buhay pa rin ang interes ng publiko. Ibig sabihin, tumatak sila hindi lang bilang karakter, kundi bilang mga artistang may kredibilidad at lalim. Ikalawa, malaki ang papel ng social media culture sa pagkakaguluhan ng kanilang pagpaparamdam. Sa panahon ngayon, isang simpleng story, repost, o appearance lang ay pwedeng gawing event ng fandom. Hindi ito nangangahulugang may sinasadya agad. Minsan, indikasyon lang ito na sobrang engaged at alert ang fans sa bawat update. Ikatlo, makikita rin dito ang pagiging mas mature ng maraming Kim Pao fans. Bagamat may kilig at excitement, kapansin-pansin na mas marami na ngayon ang nananawagan ng respeto sa personal na espasyo ni Kim at Paulo. Ibig sabihin, umuusbong ang fandom na hindi lang emosyonal, kundi may malasakit at pag-unawa rin. Ikaapat, ang ganitong ingay ay maaring magbukas ng pinto para sa mga susunod na proyekto. Kapag nakikita ng mga producers at networks na mataas pa rin ang clamor at interes ng publiko, nagiging posibleng isaalang-alang ang reunion project. Hindi dahil sa pressure ng fans, kundi dahil may malinaw na market at suporta. Sa huli, ang pinakamahalagang may dagdag sa balitang ito ay ang paalala ng tunay na lakas ng Kim Pao ay hindi lang nasa kilig, kundi sa emosyon, respeto at kalidad ng kanilang naging trabaho. Kung magpapatuloy ang ganitong uri ng suporta, positibo, mahinahon at may hangganan, mas lalo pang tatagal ang paghanga ng publiko sa kanila bilang tambalan man o bilang individual na artista.